sa second week ng ating series, My Secret. Tama? And ang topic natin today is addictions. Nako, sa topic pa lang, parang no? Parang medyo hindi na komportable, tama? So, kasi ito minsan yung mga bagay na pinag-uusapan natin. And once na merong isang tao nagsabi na you are addicted to something, ano yung initial reaction natin lagi? Ang initial reaction lagi natin is what? We are very defensive. Hindi Di ba? And we are making a lot of excuses. Di ba? Lagi meron kagad na wall sa harapan natin. And maganda pag-usapan natin to. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, meron tayong dalawang version eh. Meron tayong dalawang version. Isang public version at isang private version. And sometimes, mas mahalaga sa atin yung public version kasi ito yung nakikita ng maraming tao. So sometimes, pwedeng magandang iyong career, you have a good family, you have a smiling social media, pero iba yung private pag ikaw na lang mag-isa. Diba? Yan yung pinag-uusapan nating sa series na to, My Secret. Now, I want to start with this. Simple exercise about isa. So imagine yourself na nasa isang napakamagandang bahay ka. And yung magandang bahay na yan is your dream house. So imagine na lang na maraming mga pintuan, maraming iba't ibang mga kwarto. Then pumasok ka sa isang kwarto, may pintuan, bukas at hindi nakalock, na pumasok ka at andun yung living room. Tama? Alam niyo naman yung living room, tama? Sala. And dyan natin pinapapunta yung mga friends natin kapag mag-host ka ng anything sa yung loob ng bahay. Or minsan, lumabas ka ng room na yan, punta ka sa another room, and pumasok ka, at may kita mo yung kusina, very open, hindi nakabukas, hindi nakalock yung pinto. Then lumabas ka, in another room, pumasok, binuksan, at open din, ay yung workstation. And doon nakalagay yung mga achievements mo, mga certificates mo, your work, at lahat ng trophies na meron ka. At kung kulang pa yon, meron ka pang wall na lahat ng achievements mo, medals, frames, pictures, family pictures, achievements, everything nakalatag sa wall. And then sa pinakadulo ng wall, sa pinakadulo ng hallway, there's another room. There's another room na punong-puno ng lock, punong-puno ng padlock, at hindi natin inaalaw yung ibang tao nung pumasok sa lugar na yon. Because here is the reality. Ito yung katotohanan. Meron tayong mga bagay sa buhay natin, the version of us, na nakakulong sa loob ng pintuan na yon, na pinakakain natin at pinoprotektahan natin at ayaw nating ipaalam sa iba. At ayaw nating ipaalam sa iba. Maybe yan yung tinatawag na addiction. And maraming form of addiction. Sabi nga ni Pastor John kanina, hindi lang ito yung substance abuse na tinatawag. Hindi lang dito yung nagkakaroon ng injection para maging high sila. Hindi lang ito yung mga drugs na tinatawag. Hindi lang doon limited yung addiction. Meron ding addiction na very subtle, hindi halata na addiction. So yun yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. So what's inside that room na ayaw mong ipakita sa iba? Maybe meron kang pornography addiction, maybe meron kang substance addiction, or maybe meron kang relasyon na hindi tama. I don't know about that. Maybe meron ka ng asawa, you're married, and yet merong cheating nangyayari. That can happen. And also, meron ding pagdating ng 12:00 ng gabi, tulog na ang lahat, very busy ka sa phone mo dahil merong Lazada at Shopee. Diba? Pwede yun. At hindi mo pinapaalam sa asawa mo. Hindi mo pinapaalam sa iba. O, diba? Maaari din, meron kang addiction pagdating sa pagkain. Your stress eating. Tama? Hindi lang sa pagkain, pati rin sa mga inumin. Kaya nga merong mga alcoholic din na addicted din sa alcoholic. And sa panahon natin ngayon, marami ring addicted sa digital age natin ngayon, sa mga gadgets, sa phones, computer games, social medias, at lahat. Tama? So this is not limited lang
doon sa drugs na karamihan, yun ang alam. Tama? So there's a lot of face o ang the addiction ay maraming muka. And to be honest, ayaw natin pag-usapan. Tama? Ayaw nating pag-usapan. Pinoprotektahan natin nga yun eh. Sometimes we justify. Alam nyo, kung bakit merong addiction, merong addiction because meron tayong pangangailangan. Meron tayong human needs. Okay? And yung human needs na yon, pangangailangan na yon, ay hindi natin mahanap sa tamang bagay, ibang bagay yung mag-feel nun. For example, malungkot ka. Ngayon, kung malungkot ka and you can't find connection sa isang totoong tao, di ba? Halimbawa, hindi ka makahanap ng godly relationship, hindi ka makahanap ng ganong klaseng connection, and that's our need ng bawat isa, ano nangyayari? May mga tao na palipat-lipat ng partners. Di ba? Nagkakaroon sila ng addiction minsan sa toxic relationship. Ano pa? Stress eating. Tama? Bakit ba merong stress eating? Bakit ba merong alcoholic na problema? Why? Ano yung human needs na kailangan doon? Na fini-feel nun? Meron bang nakakaalam kung ano? Meron? Later on, pag-uusapan natin yan. It's very important to know yung mga bagay na yan. Okay? And now, minsan, yung mga sikreto na to na kaya nating ipaalam sa iba, nag-uumpisa yan sa maliit, tama? Hindi naman tayo nag-decide na, okay, magiging alcoholic ako agad. Hindi naman tayo nag-decide na kinabukasan mamaya, okay, magiging addicted ako sa porn. Okay, magiging addicted ako sa shopping. Magiging addicted ako sa pagkain, sa alcohol, and everything. Walang ganon, di ba? Nag-umpisa yan sa maliit. And sometimes, that little secret has mutated into something much bigger. And it becomes an addiction. Akala natin, una, kaya natin kontrolin eh. Tama? Okay lang yan. Susubukan ko, isa lang naman eh. And you can control pa sa start. Pero habang tumatagal, hindi mo na kayang kontrolin, ikaw na yung kinokontrol. Tama? Siya na yun yung bagay na yung nagiging master natin. And sa panahon natin ngayon, there are a lot of illusion of control. Diba? Meron nga tayong mga gadgets na pwede mo nang i-track yung BP mo, automatic, yung blood sugar mo, pwede mo nang matrack kung ilang steps yung nagagawa mo sa everyday, natatrack mo na kung gaano kalayo yung nalalakad mo, lahat pwede nang matrack. Akala mo meron kang control. Tama? At ganoon din sa addiction. Akala natin meron tayong mga bagay na under control natin. But in reality, tayo na pala yung kinokontrol. Ba? So I don't want that, or we don't want that to happen sa bawat isa. Now, this is the question na mahirap sagutin. So I want you to take your time and i-break natin yung wall mo ngayon, makinig ka sa akin, i-break natin yung wall mo. Ikaw lang at Diyos ang nakakaalam niyan. And I want you to be honest with yourself with this question. What has mastered you? What sits on the throne of your private life? Ngayon, ano yung nagmamaster sa'yo? Diba? Napakaganda nung kanta kanina, yung Amazing Grace, tama? Grabe yung grace ng Panginoon. Diba? Sometimes, alam natin na meron tayong ginagawang mali. Diba? At meron tayong conviction. And sometimes, we try to change that sa buhay natin. And then, we failed. Tama? Nangyayari yan. Pero yung grace ng Panginoon, napaka-laki. And the grace of God is always enough. Kahit na mag-fail tayo ng maraming beses, tutulungan tayo ng Panginoon. Now, I want to give kung ano yung pinaka-bottom line ng topic na pag-uusapan natin ngayong umagang ito. It is very important na maintindihan natin, o masabi ko ngayon para malalaman, mas maiintindihan natin along the way. This is the bottom line. Secrets grow in the dark, but freedom lives in the light. Tama? Secrets grow in the dark, but freedom lives in the light. So ano ba ibig sabihin yan? Later din, may intindihan din natin yan. This is actually a spiritual law. Alam nyo, ganyan yung addiction eh. Yan yung addiction. Mayroong
magandang verse na sinasabi ang Biblia about addiction. And we will understand this theme habang pinag-aaralan natin ngayon. Now, kung yung pintuan na yan, nakakulong, ayaw mong i-reveal at ipakita sa iba, someday, yung buong bahay yung magko-collapse because of that. But if you open up, if you unlock all those locks, and then you reveal it into the light, makikita mo yung grace ng Panginoon, makikita mo ang grace ng Panginoon, and everything changes. Now, biyaya ko about this na po, Miguel, at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa magandang panahon, sa availability ng bawat isa. And Panginoon, we pray, O God, to break every barrier, Panginoon, every defense, Panginoon, sa harapan namin, Panginoon. And we pray, O God, na maging honest kami ngayong umagang ito. And use the Holy Spirit, Panginoon. Use your Holy Spirit to heal every brokenness, Panginoon. And to reveal, Panginoon, yung mga bagay na nasa dark, Panginoon. Yun lamang po, in Jesus' name we pray. Amen. Now, napakaganda ng verse ng ating series. Sabi rito sa Proverbs 28:13, He who conceals his sins does not prosper. And sinare yan sa atin ni Pastor John last week, tama ba? But whoever confesses and renounces them finds mercy. Ito yung sinasabi ko kanina, spiritual law para sa atin. If we conceal our sin, we will not prosper. That's the spiritual law. If we conceal our sin, we will not prosper. Ang ibig sabihin na prosper dito ay hindi money, hindi finances. Di ba? Kasi pag narinig natin yung prosper, pagdating, agad, yung wealth, tama? Career, maraming pera. But ang ibig sabihin ng prosper dito is to thrive. Ano yung ibig sabihin nun? Maging free, maging healthy, maging happy. And so many more. Magkaroon ng peace of mind. So, if we conceal our sin, we will not thrive. We will not have freedom. Yun ang ibig sabihin yan. So, ang goal natin, ngayong umagang ito, ay i-unlock natin yung pintuan na yon, i-reveal natin sa light, ibigay natin sa Panginoon. So, we can recover sa ating addictions. Now, I don't know kung ano yung addiction na meron ka. There's actually a lot. And sabi ko niya kanina, sometimes we have this called double life. Meron tayong public life at meron tayong private life. Dalawang version ng sarili natin. And sometimes, itong dalawang version na to, meron ng malaking gap. Meron ng malaking gap. And that's so wrong. And sometimes, kinukonceal natin yung ating private life using our public life. Ano nangyayari? Nagpe-perform na lang tayo sa ating asawa, nagpe-perform na lang tayo sa ating kapatid, nagpe-perform na lang tayo sa ating trabaho, nagpe-perform na lang tayo sa ating ministry. And to be honest with you, if you are doing that, meron kang dalawang version ng buhay at kinukonsil mo yung totoong ikaw, hindi mo nire-reveal, panigurado, mapapagod ka. Nakakapagod. Wala kang freedom. Nagpre-pretend ka lang. Diba? Pag tinanong ka kung okay ka ba, ang sasabi mo okay kahit hindi. Nagpe-pretend ka na perfect ka, kahit naman nasa deep inside, kailangan mo na ng tulong. Diba? Nangyayari po yan. Concealment is so exhausting na parang full-time job. And it drains us. And we don't want to happen sa bawat isa. Kasi ano ba yung will ng Diyos sa'yo? Ano ba yung will ng Diyos sa'yo? Alam mo kung napakaganda ng will ng Diyos sa atin. Ang will ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng peace of mind, magkaroon tayo ng freedom, ma-experience natin yung benefit ng mga tamang relasyon, ng tamang community. Napakaganda ng will ng Panginoon para sa bawat isa. And alam mo, may mga bagay na Diyos lang ang may kayang gawin.
na hindi natin kayang gawin. Alam mo kung ano yung ino-offer ng Diyos sa atin? Yung ganong klase ng buhay. Buhay na mayroong freedom, buhay na mayroong peace of mind, buhay na nasa magandang community ka and you're benefiting sa community na tinutulungan ka, yun yung life na gusto sa atin ng Panginoon. At kayang gawin yun ng Diyos sa bawat isa. Pero meron tayong kailangan gawin. Meron tayong kailangan gawin. Yung taong na nakatago sa likod ng pintuan, kailangan mo nang i-reveal sa light para magbago. Yung dating 2 version ng sarili mo, kailangan maging isa. Para hindi ka na nagki-keep up, naalagaan yung isa para pagtakpan pa yung totoong ikaw. Yan yung gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng freedom. Magkaroon tayo ng freedom. And napakaganda nung sinabi sa verse na to, sa Romans 6:12-14. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourself to God. Ito yung pinaka-importanting verse. For sin shall not be your master. Yung Greek word ng master ay koriyuo. Hindi ko alam kung tama. Koriyuo. So it means to rule, to have dominion over the Lord of. Sa katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung addiction, hindi yan basa-basa na lang. Alam nyo, ang tawag rito, gawin nating extreme yung cost ng addiction. Diba? Sometimes kailangan nating gawin yun eh. Yung gawin nating extreme yung cost, 'di ba? Para hindi natin gawin, 'di ba? So, pagdating sa addiction, wala namang ano ba yung mga effect ng addiction? Sometimes it costs your family, it costs your relationship with your wife, with your husband, your spouse, your kids, your work, or maybe unti-unting nadidrain yung laman sa bank account kasi meron ka ng gambling addiction. Or sometimes nagiging dried ka na spiritually, 'di ba? So addiction is very costly. And we don't decide that. Sino bang gusto na magkaroon ng broken family? Sino bang gusto na ma-severe yung relationship niya sa kanyang spouse, sa kanyang anak? Sino bang gusto na ma-drain yung kanyang bank account? Wala, tama? Sino bang may gusto na mapalayo sa Panginoon? Wala. Kung tayo papipiliin, ayaw natin yon, tama? Ayaw natin yon. Nag-uumpisa kasi yan sa maliit na bagay. A fraction of nag-start yan sa fraction ng ating, a part of our money, a part of our time, di ba? Nangyayari yan, nag-uumpisa yan doon. Offering, onti lang naman, saglit, onti lang naman, start ko lang naman. Wala namang makakaalam. Ako lang naman ang makakaalam. Wala namang ibang masasaktan. And sobrang galing nga natin eh. Sobrang galing natin na yung addiction pinapalitan natin na mas mabulaklak na salita. Oh. Para maganda sa pandinig. 'Di ba? Kasi ayaw natin ang term na addiction, so pinapaganda natin yung salitang addiction. Sometimes we use the terms libangan. 'Di ba? alam. 'Di ba? Hobbies. Hobbies ko lang naman 'to eh. 'Di ba? Ano lang 'to? Stress reliever ko lang 'to. 'Di ba? Sometimes pinapaganda natin yung salitang addiction, pero addiction pala. 'Di ba? Addiction pala. So nag-a-add to cart. Sometimes we justify and make excuses, pero hindi natin alam, meron na pala tayong addiction. And later on, meron akong sets of questions that you have to answer. Church, kahit isa lang dun ha, na ang sagot mo ay yes, you are addicted ha. There's 5 questions. There's 5 questions. So be honest mamaya. Okay? Now, and at first, you feel like you can master it. You can control it. Unti lang naman eh. Gastusan ko lang ng onte. Minsan lang naman ako minom eh. Minsan lang naman ako magda-drugs. I can control myself. Di ba? Minsan lang naman ako mag-cheat sa asawa ko eh. Hindi naman niya malalaman. One time ko lang gagawin. Di ba? It's always a fraction until sa nag-enjoy ka hanggang sa naging ikaw na yon. Akala mo kaya mong kontrolin,
Until dumating sa time, instead na servant, yun na yung naging master mo. At ikaw na yung naging servant. It can happen. And I want to share something na very personal para sa akin. Okay? Totoo lang, 10 beses kong iniisip ko kung sasabihin ko ba to. Because I am not really proud of this. Diba? Hindi ako nandito sa harapan para ipakita sa inyo that this is me. I'm a finished product. Naka-recover na ako from this. Okay? Katulad lang din nyo ako, kasama nyo akong traveler din. So I have my own struggle. You know what? Pag sinare ko to sa inyo, magugulat kayo, addiction ba talaga yan? Alam nyo kung ano yung addiction ko, my struggle is? Boredom. What? Pastor James? Boredom? Yes, boredom. Alam mo ba, I realize that some point na ayaw ko ng boredom. Na hindi ko kayang i-tolerate yung boredom. Dahil hindi ko kayang i-tolerate yung boredom, yung utak ko kailangan ng constant simulation habang gising ako. So, if I'm not in front of my phone at nanonood ng Netflix, nagbabasa ako ng any articles. Alam mo, napakaganda ng internet ngayon. Meron ng tinatag ng mga algorithms, tama? Yung mga bagay na gusto mong ipakita, lumalabas sa ads, lumalabas sa phone. Nakakatakot minsan eh. Pinag-uusapan nyo lang, mamaya nasa cellphone mo na eh. Hindi ko alam kung paano nangyayari yun eh. Di ba? If I'm not watching sa Netflix, sa YouTube, nagbabasa ako. If I am not reading, I am installing games para maglaro ako. Di ba? I am always occupying, or I want ang brain ko lagi merong simulation. And there's a cause. Alam nyo ba, dumating sa time na sinabi sa akin ni JM, ayaw kong sabihin na one time eh, maybe 100 times, na sinabi sa akin ni JM, alam mo, addict ka na naman sa cellphone mo. Addict ka na naman sa cellphone mo. Yan yung sinabi niya sa akin. And you know what my reaction is? Defensive. Defensive. Diba? Pero kahit na ako'y defensive, I know, deep inside my heart, that she is right. That she is right. Na tama siya. Now, di ko sinasabi rito ngayon na okay na magkaroon ng ganong klase ng struggle. Dahil yung si pastor nagsasalita sa harapan, merong struggle, maybe okay lang din sa akin. I'm saying this kasi lahat tayo ay very vulnerable sa bagay na to. And even Apostle Paul, di ba? Si Apostle Paul, meron siyang shinare. So if you're going to read yung Bible, meron siyang tinatawag the thorn of his flesh. And he pleaded 3 times sa Panginoon para alisin yung thorn of his flesh. But the response of God ay hindi. Because my grace is sufficient for your weakness. Yan yung, kaya napakaganda ng pag-aaralan natin ngayong umagang ito. I don't know about yours. Maybe yours isn't a phone. I don't know, maybe it's a bottle, bote, alcoholic, I don't know. Maybe that's wrong relationship. Maybe that's spending, gambling, I don't know. Pero pare-parehas, alam nyo ano yung pare-parehas sa lahat ng klase ng addiction? Pare-parehas sila ng mechanics. Nag-uumpisa sa maliit, kala mo, kaya mong kontrolin, hanggang ikaw na yung kinokontrol. Hanggang ikaw na yung kinokontrol. Now, we have to diagnose. We have to diagnose kung paano ba natin malalaman that we are addicted. Kasi most often, or most likely, walang mag-a-admit na meron kang addiction. Walang gustong mag-admit. Tama? Yan yung mga bagay na ayaw nating ipaalam sa ibang tao. And we are very professional. Pagdating sa bagay na yan, we are like defense attorneys. Kayang-kaya natin gumawa ng excuses kung bakit natin ginagawa yung mga maling behavior. Sometimes we call it hobbies, diba? Sometimes we call it stress reliever, diba? Minsan sinasabi natin yan. Now, I have here 5 questions na kailangan natin tanungin sa sarili natin. So we can reveal kung meron bang any addiction sa buhay natin. Unang-una, do your family and friends say you have a problem?
Meron na bang nakapagsabi sa'yo na meron kang problema? Alam nyo, yung mga taong mahal natin sa buhay, sila yung mas nakakakita ng problema sa atin kaysa nakikita natin kung ano yung problema natin. Totoo yun. Mas nakikita ng magulang natin, mas nakikita ng asawa natin, mas nakikita ng community kung nasaan ka, kung ano yung problema sa'yo. Hindi ikaw. Unang-una dahil you're blinded. Pangalawa din, you are in denial. And we don't want to accept it. And pag yung ibang tao, mga taong mahal mo sa buhay, is ni-raise up sa'yo na meron kang problema about any kind of addiction, maybe you're taking too much time sa harapan ng computer, sa harapan ng games, sa alcohol and everything, pakinggan natin sila. Kasi meron silang mas clearer view about us more than we know ourselves. And this is how I view it. Pag yung mga taong mahal natin sa buhay, merong sinabi sa atin, we should treat it as like alarm system. Alarm system that there is something wrong with you. So kung merong sinabi sa'yo, yung magulang mo na merong something na mali sa'yo, that should alarm you. Kung merong sinabing mali sa'yo, sinabi sa'yo ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong simbahan, there's something wrong with you. You have to listen. Because these people na mahal ka, na mas nakikita kung ano yung clear na problema sa'yo, these people are our alarm system. Okay? So, the question is, do your family and friends say you have a problem? Meron na bang nakapagsabi sa iyong kaibigan, o merong isang family member, maybe your parents, maybe your wife, or maybe yung iyong anak, na sinabi na meron kang problema? Kasi for sure, nag-uumpisa ng mag-consume yung fire. So, the fire is already burning. They are our alarm system. Now, question number 2. Hindi ko na kayo tatanungin kung merong yes or no. Okay? Kasi baka mamaya Anyway. Question number 2. Do you continue even though you're hurting people? Kahit nakikita mo na umiiyak ang iyong asawa, kahit na yung anak mo ay ilang beses nang humihingi ng iyong atensyon, di ba? Kahit na akala lang natin wala tayong nasasaktan, pero in reality, pagdating sa addiction, hindi lang ikaw yung masasaktan, it's also the people that loves you. And kahit na nakikita mong nasasaktan sila, patuloy mo pa rin ginagawa. So do you continue even though you're hurting people? Number 3, do you arrange your schedule around it? Yan, napaka-importante ng question na to. Ano ibig sabihin yan? Na ina-arrange yung schedule around it. Minsan, we have activities sa buhay natin na akala natin activity lang ng buhay natin. Pero, ganito kagaling yung addiction yung gawain ng Satan. Akala niya, activity lang sa buhay mo. Pero hindi mo alam na yung activity na yan na pala yung architect ng lifestyle mo. Mapapansin mo, magugulat ka, nakaschedule yung bagay na yon. You are making sure that you have access to that kind of activity. Maybe every day, maybe once a week, I don't know. Talagang naglalaan ka ng oras, schedule to do that activity. And we have a lot of resources. We have time, we have money, and we have energy. Diba? Yung kalakasan natin. And sometimes, you are spending money para doon. Tama? Nag-aalat ka ng budget para sa bagay na yon. Tama? So, nag-set ka ng schedule, then nag-set ka ng budget for it, and pangatlo, meron kang space sa bahay mo na para doon. Akala mo activity lang ng buhay mo, pero hindi mo alam na yung bagay na yun na yung nag-architect ng yung buhay ng iyong lifestyle, di mo napapansin. Diba? Meron kang schedule, nag-spend ka ng pera, sa iyong loob ng bahay, meron kang space for that.
Ibig sabihin nun, yes ang sagot mo sa number 3. You're arranging your schedule around it. Pang-apat na question. Can you go 1 week without it? Isang linggo, nawala yon? Kaya ba? Pastor, parang fasting na yun, 1 week. Magkakaroon ba tayo ng another fasting? Can you go 1 week without it? Alam mo, kung kaya mo ng indefinite, hindi na, go. Baka pag sinabi ko sa'yo, kung kaya mo ba ng isang linggo, makipag-bargain ka pa sa akin, pwede bang isang araw lang? Pwede bang 1 day lang? So ask yourself, ano yung bagay ngayon na ginagawa mo na hindi naman importante, na alam mong hindi kailangan, pero hindi mo kayang mabuhay nang wala yun sa araw-araw mo? Can you give that up for a week? Kaya mo bang gawin yon? Next question, is it leading you to isolation? Pagsasamahin ko na yung 5 and 6 question, sabi ko sa inyo 5 question lang. Pag pinagsama ko na yung 5 and 6, is it leading you to isolation? Or are you trying to keep it a secret? Kasi ganyan yung ginagawa ng addiction. Tama? Darating yung time, yung mga taong mahal mo sa buhay, kino-correct ka, and you have your defenses up, darating sa punto na feeling mo kaaway mo ang lahat. Kaaway mo yung magulang mo, kaaway mo yung asawa mo, yung anak mo, yung simbahan, lahat ng tao na against yung ginagawa. At darating sa time na ang kakampi mo na lang ay ang iyong addiction. Diba? Sometimes it happens. It leads you to isolation. Ayaw mong magsinungaling dahil narinig mo yung preaching last Sunday. Diba? Aalis ka na lang. Para walang mangialam sa iyong buhay. Aalis ka na lang para walang mag-correct o mag-discipline sa iyo. So, is it leading you to isolation? Are you trying to keep it a secret? Sometimes, dito tayo magaling eh. Yung mga tao na magaling tayo na i-cover yung tracks natin. Alam niyo ibig sabihin nun? Kasi magaling tayo magtago ng sikreto. Diba? May bibilihin ka. And then ayaw mong malaman ng asawa mo, ng pamilya mo, anong gagawin mo sa resibo, itatapon mo. Yeah? Sometimes, meron kang spare phone na hindi alam ng iba. Sometimes, you have a dummy account para makachat mo yung iba. Sometimes, you are waiting for people sa loob ng bahay na matulog para ikaw na lang mag-isa. Diba? Sometimes, we are trying to keep it a secret. And we are best, or napakagaling natin na i-cover yung mga tracks natin. And the moment you start covering your tracks, you handed the enemy the keys to your prison cell. Now, are you mastered? Meron bang kahit isa sa 5 question na yan ang sagot mo ay yes? Yes, Pastor. Perfect. Perfect. Diba? Pero alam nyo, hindi siya nakakatawa, no? Hindi siya nakakatawa. At di rin siya nakakatuwa. Because this is something na very harmful sa atin. It is very costly. It can cost relationship, it can cost your money, it can cost your spiritual life. So we should be very aware. Alam mo, gusto nating mawala ng kapangyarihan yung addiction. Kailangan natin malaman kung paano siya gumagalaw. So merong tinatawag na cycle of destruction. Satan's cycle of destruction. Wag mong sasabihin na mahina ka kaya ka merong addiction. Wag mong sasabihin na you are broken kaya you are waiting for the next fix. No. Because this addiction is actually a very sophisticated psychological and spiritual trap ni Satan. Nahuli ka sa trap ni Satan. So, kailangan nating i-reveal ngayong umagang ito kung ano ba yung trap ni Satan. Because when it is revealed in the light, it will lose its power. Unang-unang ginagawa ni Satan, your addiction becomes a part of your identity. Nagiging parte na ng identity mo. Ano ibig sabihin yan? Diba? We are not just dealing here with
with a bad routine or bad habit. Okay? So, unang-una, nag-i-struggle ka lang. Hanggang sa dumating sa punto na mini-merge na ni Satan yung identity mo doon sa iyong ginagawa. Nagkakaroon na ng lies about identity. From struggling, sinasabi mo na, I am an addict, I am a failure, I am broken. Dumadating na sa punto na gano'n, nagiging parte na siya ng iyong identity. Yan yung unang ginagawa ni Satan. And we will depend, no? Didepensahan natin yung addiction natin like we are defending our family. Dumating sa punto na gano'n na we are justifying kung bakit natin ginagawa. Na para bang tao yung ating addiction na dinidepensahan natin. Dumarating sa ganyan na nagiging part yun ng ating identity. Yan yung unang step na ginagawa ni Satan. Identity merger. Second is, when you try to quit but fail, and you feel increasingly hopeless. Di ba? Dahil meron naman tayong conviction, tama? Meron tayong konsensya. Alam natin kung ano ang tama at mali. And sometimes, we are convicted, merong konsensya, and we try to change. Tama? We try to change. Sometimes, maybe after this, you are motivated to change. It can happen. And yet, what happened? You tried, and you fail. Then, habang paraming beses na nagtatry ka at nag-fail ka, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng acceptance, maybe ganito na talaga ako. Maybe part na to ng aking buhay. Ano ibig sabihin nun? Nagkakaroon ka na ng acceptance at sinosurrender mo na yung sarili mo at hindi ka na lumalaban. Yan ang ibig sabihin yan. You feel increasingly hopeless. You're hopeless because of too many failures. Okay? So hopelessness is not passive sadness. It is an active force that make you stop trying altogether. Nagkakaroon ka na ng acceptance. And maybe sinasabi natin na ganito na kasi ako lumaki. Ganito kasi ako pinalaki ng magulang ko. Ganito ako kasi nakita yung buhay ng aking magulang kaya ganito ako. Sometimes, hindi na tayo nagtatry na baguhin yung mga mali sa atin. Diba? The community, kung saan ka lumaki, sometimes we are using it as an excuse. Pangatlo, any threat to your addiction becomes a threat to you. Kasi nga, tinanggap mo na that is part of your identity, and now when someone approaches you and flag it or corrected it, dinidepensahan mo na ang iyong sarili. And number 4 is what? You lose friends, you lose money, you lose health, family, further wounding your struggling self-esteem. Diba? Dumadating sa time na meron ng cost yung addiction. Nasisibir na yung relationship mo with your spouse, with your children, with your parents, with the church. Nadidrain na yung pera, your health, and family. And now, what will happen next? What will happen next? You ease the pain by getting your next fix. Babalik ka na naman sa step 1. Nagkataon lang na pagdating sa step 1, mas deeper na yung addiction, mas deeper na yung wound, mas deeper na yung pain, mas costly na. Alam nyo, recently, parang 2 weeks or 3 weeks ago, nanood ako ng isang movie na favorite ko noon, nung bata ko. So, naalala ko, 7 years old yata ako noon, or 8 years old, 6 to 8. Usong-uso yung Lord of the Rings, tama? Yan. So, merong isang character doon, the best describe yung cycle na to. Kilala niyo kung sino? Sino? Sméagol, di ba? Di ba? Si Sméagol, si Gollum, si My Precious. Di ba? Yun yung pinaka-the best example. To the point na pinatay niya yung kanyang sariling kaibigan, yung kanyang best friend, nagbago yung kanyang itsura, it consumed him, at yun din yung nag-lead sa kanyang kamatayan.
Tama? So, ganun yung cycle ng addiction hanggang sa wala nang matitira sa'yo. So, we don't want to happen sa buhay natin yan. Tama ba? We don't want that to happen. And actually, yung addiction parang ano yan parang vortex. Ano yung vortex? 'Di ba kapag subukan yung open yung tag mo rito? Yung sa tubig, ang tag mo na? Gripo sa kusina, then takpan mo yung butas, punuin mo ng tubig, then tanggalin mo. Iikot-ikot, 'di ba? Vortex. Then lahat ng nandoon sa loob, papasok sa loob. 'Di ba? Lahat ng nasa tubig, mapupunta sa drain at mabilis. Ganyan yung addiction. Meron pa bang rescue pagdating sa addiction? Meron pa bang rescue sa pornography? Meron pa bang rescue sa alcoholic? Meron pa bang rescue sa eating disorder, sa gambling, lahat ng form of addictions? Yes. There's actually a rescue. And merong magandang sinabi yung Biblia rito about rescue. Some good advice and some God advice. It is very important for us na unahin natin yung good advice because there are things that God can only do. And we should allow God to do His work. Okay? So merong prerequisite. Unang-una, we have to can the excuses. Ano ibig sabihin yan? Kailangan natin i-can. Ano ibig sabihin yan? Ilata. Di ba? So sabi sa Luke 14:18-20, ito ay isang parable na sinabi ni Jesus sa isang banquet. Pag sinabi nating banquet, parang parang party. Tama ba? So imagine na lang si BBM nagkaroon ng party sa buong Pilipinas at inimbitahan ka, parang ganon. Isang hari nag-imbita ng party para sa lahat. And they are all alike began to make excuses. Lahat na gumawa ng sarili-sariling excuses. And the first one said, I just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. And still another one said, I just got married so I can't come. Pero pag iintindihin natin yung verse na to, nakakapagtaka, no? Kasi yung mga excuses ng mga taong ito, valid naman eh. Valid naman yung reason, tama? Hindi naman sila nagkukunwari. Hindi naman sila gumagawa ng story lang para lang hindi sila makasama doon sa fiesta. Yun na lang, mas magandang term. Fiesta, para hindi sila makapunta sa feast. Kasi valid naman, di ba? If you bought a field, tama lang napuntahan mo. If you bought 5 oxen, kumbaga this is business, meron kang investment sa business, tama lang napuntahan mo. Di ba? If you are newlywed, tama lang naman na magkaroon ng honeymoon. So these are valid excuses. These are valid excuses, and yet we miss the better thing. Just imagine katulad to ni Martha, ni Mary, and Jesus. Tama? So time na pumunta si Jesus sa kanila, ang ginawa ni Mary, pumunta siya sa paanan ni Jesus at nakinig kay Jesus. And what Martha, ano ginawa ni Martha? Martha ay nag-prepare at nag-serve. Walang problema sa pag-serve, walang problema sa pag-prepare para kay Jesus. There's nothing wrong with that. That's a very honorable thing to do. But he failed or he missed the better things. So we can have valid excuses. Pero ano ibig sabihin nung part na to? Ng advice na to? Canned excuses. Ibig sabihin yan, lahat ng excuses na maisipan natin, kailangan natin itapon. Dapat walang excuses. No excuses. No justification. If it's wrong, it's wrong. And it's a matter of choosing what's better. Mas better ba ang bagay na yun kaysa sa Diyos? Mas better ba ang bagay na yun kaysa sa iyong asawa? Mas better ba yun bagay na yun kaysa sa iyong anak, sa iyong pamilya? Sometimes we have to do some sacrifices.
Tama? And i-priority kung ano yung dapat nating i-priority. So, kailangan natin piliin kung ano yung better. No excuses. Okay? No excuses. And wag natin i-justify na sabihin natin hindi natin kaya. Ilang beses na ako nag-try at ilang beses na ako nag-fail. Don't say that. Because according sa Bible, sa Philippians 4:13, sabi rito, you can do everything through Him who gives you strength. So kaya natin. I am not saying na try mong makarecover sa addiction through your strong will. Na you decided later or today na I will start Monday. Bukas. Then bukas, ang dami mong triggers, same environment, hindi ka makapagpigil, talagang ganito na yung feast, namumuti na yung feast mo dahil wala ng dugo, pagpipigil sa iyong sarili, then nakasurvive ka ng Monday. And then pagdating ng Sunday, you just gave up. You just gave up. So hindi natin kaya pag tayo lang. Hindi natin kaya pag tayo lang. So ano yung kailangan nating gawin? Ano kailangan nating gawin? Kapag meron kang problema, nakakaranas ka ng any form of addiction, you need someone na kakausapin mo. Hindi kailangan lahat. Hindi kailangan pumunta ka dito sa harapan and share mo yung struggle. Kahit isang tao lang. Kahit isang tao lang. Yan muna yung unang step. You have to reveal it first. Diba? Kahit na gaanong nakakahiya, kahit na gaano kapangit, yung struggle na pinagdadaanan mo nga, you need someone na pagsasabihan ng bagay na yan. Pwedeng pastor, yan, o pwedeng available si Pastor John. Yeah? Pwedeng yung grow group leader mo, pwedeng yung discipler mo, your best friend, isang tao lang ang kailangan mo. Isang tao lang. Yung, sabihin mo sa kanya yung struggle mo. You have problema sa pornography, sabihin mo sa isang tao. Meron kang problema sa alcohol, sabihin mo sa isang tao. Gambling, sabihin mo sa isang tao. Pag sa shopping, sabihin mo sa isang tao. Alam niyo kung bakit? Kasi for sure, if you try to recover from any addiction, for sure you will fail. Totoo yan. Totoo yan. Kahit gaano pa ikaw ka-motivated na mag-decide na magbabago ka, for sure mag-fail ka. And you tried it before and you failed again and again. But the difference is, if you have someone na nakakaalam ng struggle mo, hindi ka mag-give up because you have someone that will help you stand up and fight. Yan ang ibig sabihin yan. Okay, don't make excuses and ask someone for help. I-unlock mo yung pintuan na yan, i-reveal yourself to someone. Hindi mo kailangan ng lahat makakaalam. Kahit isang tao lang na iyong mapagkakatiwalaan. Pangalawa, you have to cut the ties. Ano yung ibig sabihin yan? Sabi rito sa 1 Corinthians 15:33-34, do not be misled. Bad company corrupts good character. Yung company rito ay hindi lang tao. Okay? Hindi lang tao. Pwedeng tao. Tama? Pwedeng tao. Pero hindi lang tao. Diba? Ang company dito, pwedeng kahit ano. Pwedeng yung environment na nasaan ka. Pwedeng application sa phone mo. Pwedeng lugar na kailangan mong hindi napuntahan. It can be anything. So you have to cut ties doon sa environment na nagkakos ng trigger para ikaw ay maging addicted. Kasi for sure, kahit gaano ka pa ka-motivated, ngayong hapon na ito, na magbabago ka na, pero kung babalik ka pa rin sa lugar kung saan ka laging nagkakasala, nagkakaroon ng addiction, for sure, you will fail. So you have to cut the ties. If you have to cut the people, cut the people. Kung kailangan mong umiba ng pupuntahan na lugar, kahit mas malayo, doon ka umikot. Kung kailangan mong umalis sa iyong trabaho because it is not beneficial for you,
then do it. Cut the ties. Yan ang ibig sabihin yan. No excuses. Diba? And James 4:7, sabi rito, submit yourself then to God, resist the devil. Diba? Hindi unang sinabi rito na i-resist mo muna. Hindi sinabi dito na i-resist mo muna. Ang kailangan dito is you have to submit yourself first. So, hanap ka ng isang tao na mapagsasabihin ng struggle mo and that person will be accountable sa'yo. At pag nag-fail ka, sabihin mo pag nag-fail ka. Okay? Huwag kang mahihiya. And kailangan meron kang gagawin, meron kang changes sa iyong buhay. You have to cut ties. Kung kailangan mong yung cellphone mo, magpalit ka na lang ng di-keypad, go. Diba? Kung kailangan mo mag-uninstall ng dapat i-install, mag-uninstall. Cut the ties. Now, number 3, fill the void. Fill the void. Kasi, napaka-importante nito. No? Kasi pagka may bagay ka na mali sa buhay mo at pinigilan, you completely stop it, what will happen sa'yo? Para kang empty, di ba? Vacuum. Kumbaga, empty. Katulad na sinabi sa inyo kanina, yung addiction, it always try to fill our needs. Yan yung addiction. It always try to fill our needs. So, minsan, you are lonely, you have anxiety, diba? Yun yung mga bagay na itinatry na i-fill ng addiction. Anong nangyayari yung addiction, nagiging medication natin eh. Yun ang nangyayari, nagiging medication natin sa pangangailangan natin. Nagkataon lang na yung nag-feel ng void sa buhay natin, sa puso natin, ay mali. Now, we have to fill the void. Sabi sa Ephesians 5:18, do not get drunk. Instead, be filled with the Spirit. Do not get drunk, it means stop. Tama? But, don't remain empty. Be filled. So, we have to fill the void. Kasi ang loneliness, it counterfeit connection. Tama? Real connection. Pag meron tayong anxiety, it counterfeit peace. Pag tayo bored, yan yung struggle ko, ayoko nang naboboard ako, di ba? It counterfeit stimulation. If you are ashamed, meron kang bagay na ginawa in the past, you counterfeit relief. Laging merong pinag-uugatan yung addiction. Meron yan laging itinatry na i-fill na pangangailangan natin. So, if we are void, ano yung kailangan natin i-fill? Alam nyo, dalawang bagay lang. God and God's people. Yun yung mag-feel sa void natin. Maraming tao malungkot, maraming tao may anxiety, maraming tao naboboard, maraming tao ashamed. Alam nyo, ang magbo-void sa buhay natin is God and God's people. Wala nang iba. God and God's people. If you are lonely, you're looking for real connection sa ibang tao, dapat maghanap ka ng tao na merong Kristo sa puso. Na merong relasyon sa Panginoong Jesus. Di ba? Kung ikaw yung tao na anxious ka, ano yung kailangan mong i-feel at baguhin? If you are anxious sa future, most likely that's our future. Alam nyo, kailangan natin gawin is to pray. Tama? And let other pray for us. And hear testimony from other people. Nagkaroon din ng anxiety in how they recover. Tama? What we need is God and God's people. And boredom, di ba? Anong kailangan pag mayroon kang boredom? Discipline. Tama? Sa iyong asawa, time sa iyong anak, God and God's people. So, what we need to feel para walang space yung addiction sa buhay natin, walang iba kundi ang Diyos at yung mga tao ng Diyos. Walang iba kundi yung asawa,
ang iyong anak, ang iyong simbahan, your friends, mga taong nakapaligid sa'yo. And we are trying to fill that void with many things. Ng mga maling habits, ng mga maling relasyon, ng mga maling gawain. Pero ang pinakailangan lang talaga natin, church, walang iba kundi ang Diyos and the God's people. Now, that's 3 practical advices. Those are 3 good advices. Can the excuses, name it, cut the ties, no? Maghanap ka ng isang tao na kakausapin, reveal your struggle, and do some changes sa iyong buhay sa iyong buhay, meron ka kailangang baguhin, tatanggalin, cut the ties, and you need to fill the void. Spend time with God and with His people. And yung pinakauli na advice, sabi sa 2 Corinthians 12:9-10, this is the struggle of Apostle Paul. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. That's the reply of God kay Apostle Paul when Apostle Paul prayed na Panginoon, alisin niyo yung thorn sa aking flesh. I am struggling, Lord. Take this away from my flesh. Sabi ni Apostle Pablo. That the reply of God, my grace is sufficient, for my power is made perfect. Then what's the response of Apostle Paul? Here is his response. Sabi niya rito, ni Apostle Paul, therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses. For when I am weak, then I am strong. Ano ibig sabihin nito, church? Hindi ibig sabihin dito na proud si Apostle Paul sa kanyang struggle. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin ni Apostle Paul kung bakit niya nasabi yung mga bagay na yan? Because he understood that the grace of God is what? Is enough sa kanyang weakness so he can recover. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin yan, church? If you are struggling right now, so any kind of addiction, that's the exact place na ipakikita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Diyan mo mas makikita yung grace ng Panginoon. Diyan mag-work ang Diyos. Yung gawain ng Diyos, siya lang yung may kayang gumawa niyan, hindi ikaw. But we have to do something para i-allow natin ang Diyos na gumalaw sa buhay natin. You have to unlock that door, reveal to the light that version of you na itinatago mo to anyone, cut the ties, any trigger environment sa iyong addiction, and then make time sa Panginoon, to God's people. Yun yung mag-feel ng ating pangangailangan sa loneliness, sa ating boredom, sa ating anxiety, sa lahat ng pangangailangan natin. God and God's people, hindi ibang tao. So sa ibang bagay, maling bagay. Diyos at God and His people. And then God will do His work for you. When you are weak, then you are strong because you have God. Church, kahit pa maraming beses ka na nag-fail, maraming beses ka na nag-try, kahit na ang lalim-lalim na, kahit na ang lawak-lawak na, nakakala mo wala nang nagkaroon ka na ng acceptance or wala ka ng hope. Talagang inaccept mo na ganito ako. No? Na ganito ako. Sabihin ko sa inyo, the grace of God is always sized up. Kahit gaano pa kalalim, kahit gaano pa kalawak, the grace of God is always sized up. It is always enough for us. Now, there are 3 application ngayong umagang ito. First is, you have to name it. I know, you know, kung ano yung struggle mo ngayon. Merong pangalan yan. And what's the cause pag pinagpatuloy mo? Pwede mo isulat sa isang papel or sa iyong cellphone.
Pwede mong sabihin na ito yung pangalan ng aking struggle at pag pinagpatuloy ko to, it will cost my spouse, it will cost my children, it will cost my work, it will drain my bank account. Lahat. Isulat mo. Then tell one person kung ano yung struggle mo. Hindi sa lahat. Isa lang for this week. Because secret loses power the instant it's spoken. Pangatlo, make one structural change. Before this week is over, one step, one move, chose differently. Cut ties. Pag ginawa mo yung bagay na yan, you're allowing God to do His work sa iyong buhay. The only work that only Him can do. Amen? Amen. So, liyan kayong bawat isa na pumikit at tayo manalangin.